Hi guys, kumusta kayo lahat? Hari here from Pinoy Nomads. Ako po ay isang registered nurse na nagtatrabaho at kasalukuyang nakatira dito sa California. So, 3 taon pa lang po kami dito. Lumipat kami nung 2022. Travel nurse lang po ako nung una. Pero after ng kontrata ko sa hospital, so I ended up staying kasama yung family ko. Ako po ay nagwo-work sa isang hospital po dito sa Northern California. Maliit lang yung hospital at bedside nurse po ako. May isang video po pala ako na pinablish mga 10 days ago. Magkano yung sahod ng nurse sa California. I almost made $150,000 last year, no, sa buong isang taon. Yun po yung halos average na pay dito sa California. So marami nagtataka at nagtatanong bakit malaki ang sahod ng mga nurses dito sa California compared sa ibang states. So, sa video po na to ay explain ko po, I will do my best na may paliwanag sa inyo yung mga nurses sa ibang states or yung mga parents, mga asawa, or kung sino man guys, mga kamag-anak nyo, kung bakit mas mataas yung sahod dito sa California compared to other states. So, bakit mas mataas ang pasahod ng mga nurses sa California compared to other states? So, una-una guys, dahil mataas ang cost of living. So, dahil mataas ang cost of living, kailangan yung mga employers, yung mga companies na may-ari ng hospital, kailangan taasan din nila yung pasahod sa mga nurses. So, mahal kasi dito guys ang renta ng bahay, groceries, yung gas, insurance, so yung mga utilities like electricity, water, lahat mataas. Dahil mataas ang cost of living, pag hindi nila tinaasan ng sahod ng mga nurses, walang mag-i-stay, di ba? So, sino ba namang magtatrabaho dito na hindi ka makapagbayad ng bills, ng renta, ng kung ano-ano? So, ang gagawin ng iba, ay doon na lang kami lilipat sa mga mabababa yung cost of living. So, like Texas, Florida, sa Midwest, ganyan. So, lilipat sila doon. Mawawalan ng mga trabahador, no? Mawawalan ng nurses yung mga hospitals. And pag walang nurses, sarado ang hospital, lugi negosyo, 'di ba? Parang ganon. Kaya ang nangyayari, kailangang taasan ng mga company yung mga pasahod dito. Hindi lang sa mga hospital, same sa iba-ibang kumpanya dito, no? Yun yung unang dahilan. Ang average ng sahod dito, guys, ng mga nurses ay nasa 120 to 200,000, no? So, depende sa experience nga, sa years of experience, sa unit mo, yung specialization mo. For example, yung mga CRNA, Certified Registered Nurse Anesthetist. So, lalakas kumita yun. Yung ibang CRNA, mas malaki pang kumita sa ibang mga doctors. Sa mga bata pang nurses dyan, pilitin yung mag-specialize, no? Pilitin nyo na maging CRNA kung gusto nyong mag-advance talaga yung career nyo in nursing. CRNA is the way to go, no? So, highest paid yan. So, yun guys, kaya hospitals are forced to offer higher wages for California nurses. Otherwise, lilipat sa ibang mas murang state yan, no? Okay guys, ikalawang dahilan ay yung nurse-to-patient ratio. Dito lang guys sa California ang may batas, no? State law na nag-i-impose ng nurse-to-patient ratio. Hindi lang pala California. Ngayon, ang Oregon ay sumunod na rin sa Cali. Sa ibang states, wala pang ganun. So, kung may nurse-to-patient ratio, guys, limitado lang kung ilang pasyente sa isang nurse, no? For example, 1:5 sa med-surg. So, sa 20 pasyente, kailangan mo sa staffing ay 4 na bedside nurses. Ngayon, kung walang nurse-to-patient ratio, yung ibang hospitals or ibang states, sa 20 pasyente, 3 lang yung nurse, no? So, hati-hati, may 6, may 7, di ba? Kung may nurse-to-patient ratio, kailangan ng hospital or ng SNF or ng kung anumang facility na magdagdag ng maraming nurses. Kasi mandated ng batas. Pag hindi sila sumunod, maaaring ma-penalize sila or ma-fine sila ng malaki. Pag nagsumbong yung nurse or yung union, makakasuhan yung hospital or maaaring maipasara pa, no? Pero wala pa naman yatang nangyayaring ganon. Ang resulta nga nito guys, kailangan ng hospital ng maraming nurses. So para magkaroon ka ng maraming nurses, taasan mo yung sahod. Kaya
mas mataas talaga yung sahod ng mga nurses dito compared sa iba, and hindi overworked ang mga nurses dito dahil nga sa nurse to patient ratio. Maraming mga nursing advocates, no, mga union or mga pro nurses ang nag-advocate na sana hindi lang sa California, hindi lang sa Oregon ang may nurse to patient ratio, dapat buong bansa, no. Pagka overwork ka, syempre prone ka sa error, 'di ba? So yung quality of care mas mababa. Tapos prone ka sa burnout kasi nga sobrang stressful. Biruin mo kahit isang pasyente lang, so lima, madagdagan ka ng isang admission, patay na yung shift mo. So dito hindi nangyayari yun, guys. Never pa ako naka-experience ng more than 5 dito kasi nga mandated ng batas. So dahil mas maraming kailangang nurses sa hospital dahil ng nurse to patient ratio, pag mataas ang demand, mas mataas yung sahod. Ang kagandahan, guys, ng nurse to patient ratio, mas safe din sa patient yon, no? Kasi hindi ka overworked, less yung errors. Mas focus ka dun sa iilang pasyente mo compared sa marami. So, sa ibang states, guys, 6, 7, minsan 8 pa, no? Pagka maraming admission. Kaya kawawa yung mga nurses sa mga ibang states. Masyadong baby ang mga nurses ng California. So, maraming support. For example, may mga CNAs, tapos mayroong break relief nurse or resource nurse, tapos may charge nurse. So, sobrang ano talaga dito, guys, mas magaan compared nung sa ibang states. Okay, guys, ikatlo ay malaki yung population ng California. So, ang population ng California is almost 40 million na tao, no? 39 million plus. Ang population nito ay kasing laki ng buong Canada, no? So, isang state lang, kasing dami ng tao sa Canada. So, ano ibig sabihin pag maraming tao? So, babalik na naman tayo doon sa law of supply and demand. Maraming demand kasi pag dami ng tao, kailangan ng healthcare, di ba? Kaya maraming businesses dito kasi marami ding consumers. So, ang healthcare is a business na nag-cater sa mga tao. So, pag dami ng tao, ang daming customer, di ba? So, pag maraming customer, kailangan ng maraming manggagawa, workers. So, tayo, mga nurses, tayo yung number 1 na pinakamaraming worker. So, kaya guys, paglaki ng demand ulit, pagtaas ng sahod kasi kailangan maka-attract sila ng mga workers. Grabe yung may shortage talaga ng nurses dito sa California. Okay, guys, isa pang reasons kung bakit mataas ang pasahod dito sa California ay RN focused ang sistema dito, no? So yung mga LVNs, yung mga licensed vocational nurses, limited lang yung kanilang kayang gawin, no? So, yung bulk talaga ng responsibilities ay RNs ang gumagawa, no? Registered nurses. So, dahil limited yung scope ng LVNs, ng licensed vocational nurses, mas maraming task yung mga RNs. So, ano yung resulta nito, guys? So, pag valued ang role ng nurses, ang katumbas nun, guys, ay mataas na sahod. So, yun, tinataasan talaga nila. So, for example, quick comparison lang. Ang average na salary dito sa California ng nurses is between 120,000 to 150 a year. So, sa Texas and Florida, nag-average daw sila ng mga 60 to 75,000. So, kasi nga mas mababa yung cost of living doon, kaya mas mababa din yung sahod. So, pero yung iba, umabot din ng 80,000, 90. I'm not sure kung may mga sumusweldo ng 100,000 sa mga states na yun, no? So, comment kayo guys sa baba kung magkano yung sabihin nyo kung anong state kayo, tapos kung magkano yung kinikita nyo every year. So, pero dito guys, karaniwan lang yan, 120, 150,000 a year. Tapos kung sa UC Davis, sa UCSF, Stanford, 200 to 250, mga ganyan, no? Kaya yung sinahod ko, lang yun, no? Parang maliit lang yun. Kasi dito nga lang ako sa small town, small hospital lang kami, maliit na hospital system. Isa nga lang yung hospital, kaya mas mababa yun, no? Pero kasi
mahaba na yung length of experience. Tapos, yun. Kaya medyo okay na rin. So, i-summarize ko lang, no, yung mga factors na nag-affect ng pay rate dito sa California. Number one ay mahal ang cost of living. So, dahil mahal ang cost of living, kailangan ding taasan yung sahod para para mag-stay yung mga nurses. Otherwise, lilipat sila sa ibang states. Secondly, yung nurse-to-patient ratio na batas talaga dito, na ini-impose, strict sila dyan, mape-penalized at saka maaring may pasara yung hospital, malaki yung babayaran nila. Pag hindi nila in-impose yan, pag may nurse-to-patient ratio, kailangan ng malaking workforce, no? So, thirdly, mataas yung population ng California. Sunod yata Texas, eh. Kaya maganda rin yung bigayan sa Texas, pero mababa kasi yung cost of living doon, kaya mababa din yung sahod compared mo sa California. Pero maganda rin sa Texas, guys. Kung ayaw nyo ng California, isang best alternative ay Texas. Pero yun nga, wala silang nurse-to-patient ratio. Pero I know sa mga big hospitals, parang meron din, no? Although walang strict na batas, pero for the sake ng mga pasyente, quality care, nag-i-implement sila ng 1:4, 1:5, mga ganon. Yung mga taga Texas, Florida, comment po kayo kung ano yung nurse-to-patient ratio sa hospital nyo. Yung usual. Lalo na yung mga nasa bedside, guys. Lastly, yung RN-focused yung system dito. So, yung mga LVNs, limited yung kanilang scope ng practice. So, mas focus sa nurses. Mas valued ang role ng nurses. Mas valued ka, mas mataas ang bigay sa'yo. So, yun, guys. And I hope na tuto kayo kahit papaano kung bakit nga ba nakapagtaka bakit hindi pare-pareho yung rates. So, yun po yung mga dahilan, guys. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new, me and you. Is the sky like the color of your eyes? Blue is your heart. It's been like that from the start. Say you'll stay till the morning light. I'll help you through the fight.
Let's leave the past behind. Walk with me down the road. There's sunshine and light.